tama ba itong bilang ko? Ang NPC, Senator Lapid, kayo, Escudero, si Senator Jinggoy ba NPC rin? Hindi, Loren Gatchalian. Loren Gatchalian, JB. Okay, so yan. So kapag binilang po natin, anim na kayo no? Anim ang NPC. Opo, kailangan po ninyong boto 13. Oo. Okay. 13 ang para maging Senate President. Opo. Ang nasyonalista po, Amy Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Peter, at Mark Villar. Tama po ba? Oo, tama. 5 sila. Tama. Okay. Opo. Ang PNP, ang PDP, 3. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Hood. Correct. Alright. And then liberal, most likely, no? Pangilinan, Aquino, at saka si Ontiveros, Akbayan. 3 sila. Correct. Opo. Ang independent dito, si Senator Idol Rafi, Joel Villanueva ho ba? Yes, at saka Mig Subiri. Ping Lacson, and Mig Subiri. Mig Subiri. Okay, sige. Ilagay na po natin si Senator Ping sa inyo. So, tapos meron pa po tayo isa pang independent po, no, si Senator Elect Marcoleta, no po. Yes, Okay, sige. Ilan na po sa inyo rito? Mabigat yung tanong mo eh. Alam mo, sitwasyon ngayon doon, sabihin ko na, more or less very fluid ang mga 10. Mm-hmm. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. Dahil alam, parang nararamdaman ko saan ka papunta eh. mga 10 ang floating doon. Meron mga 6 na solid sa kaliwa, meron mga 6 na solid sa kabila. Tapos may mga 10 na floating. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. So, hintayin natin ano mga magiging desisyon nila. Opo. Sir, sabi ho ninyo, dito hindi na pinag-uusapan yung party membership, no? O anuman pong mga alliance ito, no? Dito... Sorry, hindi lang kita maparana. Kasi ang problema doon, pag nagbitaw ang party lines o ng partido na ito tayo, tapos merong isang hindi sumunod, napapahiya yung partido eh. Kaya palagay ko, kung sakali mang meron ganon, medyo submarine. Submarine? Submarine. Hindi i-open. Hindi lulutang. Opo. Si Senator Jinggoy po, di ba, partido ng Masa Pilipino siya? Ano bang kanya? Opo. Saan siya nakaalyado ngayon? Ang alam ko na siya nakaalyado kay Cheese. Okay, sige po. Sige. So, dito po ba, sir, at the end of the day, kung sino ang may best of? Kasi sabi nga ninyo, independent republics lahat ito eh. Dito pinag-uusapan dito yung best offer. Well, usually ganun ang nangyayari. Totoo yan. Kung sino yung may kangay mas maganda ang pananaw, mas maganda ang binibigay na pagkakataon sa isang senador. Ganun. Usually ganun yun. Pero sa akin kasi, dapat siguro ang pag-isipan mabuti ng mga kapwa ko senador is ano goal? Ano goal ng Senado? Saan tayo papunta? Anong klaseng leadership ang gusto natin? Gusto ba natin ng transparent na leadership na cooperative pero hindi subservient at independent? Yun ba? Yun ang ideal na leadership eh. Or gusto natin yung braso-brasuhan at medyo may mga import na mga budget na leadership ang gusto nyo. Ganun lang kasimple eh. Opo, kasi nga po, sir, sorry po, straight lang naman itong katanungan. Kasi dito ba pinag-uusapan sa pagpili ng liderato ng Senado ay para sa bayan o para sa sarili? Yan ang mabigat na tanong. Yan. Ako kasi... Yan, ito lang po gusto ko lang iparinig sa inyo ang nangyayari ngayon na pinag-uusapan ni Tito Sen, ni Tito Soto. Ayan po ang nangyayari ngayon. Yan po ang nangyayari ngayon, bakit nag-aatras-atras tayo ng araw? Pakinggan pa natin. It's time immemorial. Ako, I can speak for myself. Pag bumoto ko para sa bayan, sino yung sa tingin kong leader na magandang makakapag-deliver para sa Senado at para sa bayan? Ganun ako eh. Hindi ko alam yung may ibang mga kasama ko eh. Opo, kasi ngayon... Meron ako mga kasamang sigurado ako ganun ang thinking. Katulad ni Senator Lacson, ni Senator Subiri, Senator Loren. May mga ganung mentality sila. Pero hindi ko alam yung iba namin kasama, lalo na yung mga bago. Opo, kasi mahirap din yung pipiliin ko yung SP na sigurado magbibigay sa akin ng isang komite na maganda ang perks ko. Nangyayari yun. Nangyayari yun. Ganun talaga. May mga ganung... Ayan, naririnig nyo Hindi ko po kinakampinan si Tito Sen Pinaparinig ko sa inyo ang pagpili ng Senate President. Mag-o-offer ka kung ano. Pag ikaw ba binoto ko, ano ang bibigay mo sa akin? Commission on ano? Commission on ano? May ganito. Ganyan po tayo tinatarantado ng mga senador.
Oh. Ganyan po. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya itong impeachment, ayan po ang nangyayari dyan. Ganyan po ang nangyayari dyan. Sige, diretso pa. Thinking ng ibang mga senador. O kaya, go ahead, sir, go ahead. Meron din namang mga, ang iniisip is, ito ba, makakabuti. Kasi may mga, sa experience ko, lalo na nung nakaraan, yung mga ikangay, mga statesmen na mga nakasama kong mga senador. Kung minsan hindi nila iniintindi yun eh. Ang iniintindi nila, sige, ano ba available? Dahil alam, kaya ko naman kahit ano dyan eh. Parang ganung mentality. Kahit ano available, kahit ano ibigay nyo sa aking committee. Basta dapat ganito ang ating dapat tahakin, ganito dapat na punta ng Senado, ito dapat image ng Senado. May mga ganun eh. Mga statesmen ng araw, ganun ang mentality. Boboto kitang SP basta sa aking committee ng franchise. Meron ganun. Okay. Ganun. Ang pinakamaganda, paging transparent tayo. Sige, kung ano mangyayari dito sa na to, dito sa mga eleksyon na to at saka sa 20th Congress, maganda, transparent. Ayan sabi ni Tito Sen, miski siya, alanganin siya. Alanganin siya ngayon. Kasi nga po, sobrang bulok ng Senado ngayon. Na sinasabi niya, nagugulat siya, hindi katulad ito ng mga dati niyang senador na kasama. Ngayon po, sobrang tanga ng mga senador like Robin Padilla, Bato, Bongo. Ayan po yung sinasabi niya. Hindi na katulad yung senador noon na kahit anong ibigay sa'yo, kaya mong sakyan. Binigyan ka ng committee ng ganito, kaya mong sakyan. Ngayon, ganito na ang senador natin. Siyempre, lagyan ka ba naman ng Bongo, Bato? Robin Padilla, Aimee. Parating pa si Camille Villar. Si Mark Villar naman, tahimik lang. Pakinggan nyo pa. Paalam natin sa tao bayan. Kaya nga, isa sa mga gusto kong i-file ngayon eh. Ngayon ko lang ipafile yung FOI. Di ba? Meron naman pong FOI ngayon sa executive order ng dating presidente, pero yun nga, ang daming kulatilya, ang daming pwedeng bawal. Hindi pwede. Hindi. Kailangan FOI na igawin nating batas na kahit na i-take up ng Kongreso at saka ng Senado, dapat transparent, nakikita yan. Dapat nakikita ng taong bayan. Opo. Lalo na yung pagbuo ng paggamit ng budget ng gobyerno, 6.3 trillion. Hindi natin nakikita kung anong nangyari. Opo. Nakaligtaan kong banggitin si Senator-elect Erwin Tulfo, no? Lakas CMD siya, no? Yeah, lakas. Siya lang ang mag-isang lakas CMD so far, no? I think so. Opo. Siya lang. Opo. Sige. So, yung pong Mindanao votes factor para po doon sa mga re-electionista, no? Ngayon pa lang siguro iniisip na itong 2028, di po ba? Ito pa ang problema, pusang ama. Ito pang nangyaring eleksyon. Iisipin naman ngayon yan ng 2028 na tatakbo, yung Mindanao votes. Kita nyo wala sa usapan ang taong bayan. Wala na sa usapan ng mga senador ang katotohanan ngayon. Maging factor kaya ito para doon sa pagbubuo na talaga ng isang solid faction na pro-Duterte? Posible. Your guess is as good as mine. Posible yan. Siyempre, kung iisipin nila yung eleksyon na dapat malapit sila dun sa grupo ng Mindanao. Pwede. Opo. Sige po. So, kasi sir, hindi naman natin may tatanggi, no? Na ngayon pa lang sigurado kanya-kanya na po yung usapan. Pero gaano ba ka-importante ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating... makinig kayo dito. Gaano ba ka-importante yung Senate President? Kababayan, dito po sa isyong ito. Kasi, alam niyo napakahalaga nitong liderato ng Senado. Kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumapayag kaya nga may check and balance, di ba? Kung sa lower house, binaboy nila, dapat sa Senado, hindi pumayag. Tama.
Tama, hindi dapat pumayag. At saka lalo nang mas bababuyin pa nila. Oo. Yan ang pinaka hindi dapat mangyari. So, gaano ba ka-importante ito para maintindihan po ng mga kababayan natin? Kasi baka ang iba po, hindi siniseryoso itong isyong ito, yung liderato ng Senado. Tito Sen, ano ho bang kahalagahan ito? Napakahalaga ng leadership. Kaya unang-una sa lahat, the way the Senate is run, as far as plenary is concerned, the most important is plenary. Pagdating doon sa executive actions ng Secretariat, madali yun eh. Kabisado na nila yun, kahit sino ilagay meron, ganun yun. Pero pagdating sa leadership na Senado, the Senate President must have a very good grasp of parliamentary rules and procedures and must be beholden to tradition, not beholden to people. Pero dapat, ganun dapat. At saka yun nga, sabi ko, kailangan independent. Hindi pwedeng sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi kailangan yun ano po gusto natin? Pwede po ba ito? Pag-usapan natin. Ganun dapat dapat independent ang Senado kasi ito yung tinatawag nating last bastion of democracy. Tama. Importante na ang Malacanang ang Senado hindi subservient pero cooperative at hindi yung constructive naman at hindi pa kontra. Dahil kung puro pa kontra, wala mangyayari sa bansa natin. Pero yung isa sa pinakamahalaga yon. Pangalawa, pag sinabi kong kailangan yung rules and procedures ay sinusunod, kung ano yung mga dapat na trabaho ng mga committee, binabantayan niya na yun ang dapat trabaho ng mga committee. Hindi siya sumasawsaw sa lahat at pinakikialaman. Opo, so maliwanag yan. Sa kahalagahan ng pagpili sa magiging pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Meron na akong dagdag, Tito Sen? Opo. Dapat totoong Filipino at hindi Korean. Siyempre. Mahirap yung meron ba Korean? Nako, Korean ko. Tama ka. O nga pala. Sama Korean ha? Nako. Dapat meron na Korean. Napakamalas natin kapag gano'n. Pero okay na rin kasi may mga, kahit pa paano, merong itong 20th Congress, nakakasiguro tayo na meron dito mga nakapasok na binoto ng ating taong bayan na siguradong i-scrutinizein lahat ng piso na gagamitin. Opo, hindi pa pwedeng Korean ang namumuno kasi pag Korean, ito na, magkakawindang-windang na ang pera ng bayan kasi laging meron Korean. Nako, yan ang pinakamalungkot sa lahat. Sana mag-isip mabuti ang ating mga kasama. Opo, may pahabol pong tanong si Chacha. Yes po. Tito Sen, kanina po kasi nabanggit ninyo na dapat even yung pag-move nung pagbasa nung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, dapat po yun hindi lang desisyon ng Senate President kundi ng kabuuan ng Senado. Yan. Pagkilos, yan po. Dapat kabuuan ng Senado, yan. Doon po sa naging desisyon ni Senate President Cheese Escudero, meron po bang procedural lapse? May implications din po ba yun sa pagiging Senate President niya? At kung may remedy man, ano po pwedeng gawin ng Senado? Dapat yun kinestyon ng mga senador nung last day nila kasi natasmit sa kanila Opo. Pero hindi nila tinake up so inabutan ngayon ng break. Inabutan ng break nila. So ngayon, dapat pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Opo. Pero sa hindi pinangungunahan ng Senate President kung kita mo? Dapat itong June 2 magbubukas ang Senado, Cheese. Tapos sa June 2, magdidesisyon ka pa lang kung June 11. Alam mo ba yon? Dapat mag-open kayo ng June 2. Grabe naman, ang haba na ng break nyo. Kulang pa ba? Cheese, kailangan magbukas ka sa June 2. Ngayon, kung gusto mong iurong, tsaka ka magsalita na iurong mo ng June 11. Putik. Kaya nga kailangan may caucus pa nga daw Paano kayo nag-caucus? Ha? Paano kayo nag-caucus? Hindi alam ng taong bayan. Gusto niyang gawin. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. Hindi lang. Totoo yan, no? Ang Senado po, buong pamunuan ng senador. Lahat sila, ang Senado. Hindi parang si Cheese Si Cheese lahat siya nagdedesisyon for tweet, wala siyang pake.
lang yung Senate President dapat ang nagdedesisyon. Pero sa trabaho Correct. niya, bilang... At the very least, nagkukoko sila, Opo. then the Senate President can speak. Oo. At the very least, tinitignan lang natin to kay Tito Soto kasi nga siya yung may experience Kinitignan natin siya kasi siya ang may experience. Bilang Senate President talaga. Dapat po, pag magdidesisyon ka na imumove mo ng June 11, Cheese, may caucus. Anong ginawa mo? Tama. Caucus-focus. Gaya tuloy. On behalf of the Senate because nakausap niya yung majority ng mga members. So nasa rules din po yon na dapat hindi ito solely or sinasabi nyo nga po kanina unilateral na desisyon lamang ng Senate President. May problema po ba yon sa pagiging Senate President niya? Kumbaga pwede ba siyang, may ano ba yon? Kumbaga pwede ba siyang makasuhan? Pwede po ba siyang maalis sa pwesto? Depende sa mga senador. Depende sa senador ng mga Congress na yun. Kung tinotolerate nila yun. Or hindi Ayan po, kita-kita yung marinig na rin. Hindi ko po kinakampihan si Tito Soto o si Tito Sen. Ang sinasabi ko sa inyo, bilang proseso ng Senado, magdidesisyon si Cheese, ilang beses na siya nagdidesisyon. Ilang beses siya nagdidesisyon. Biro mo, tinatalakay nila, mali, delay ang Kongreso sa pagpapail ng impeachment. Sinabi ni Cheese, ang ginawa ni Cheese, dinelay niya rin. Biro mo delay na yung pagkapail ng Kongreso na nandiyan rin si Cheese. Dinelay niya rin. Kahit huling sandali, Cheese, huling sandali na ipasok sa tahanan ng Senado ang impeachment complaint. Bilang mambabatas, senador, ikaw ang presidente ng senador, wala kang initiative na talakayin anong gagawin natin sa impeachment, hindi mo man lang inopen, tinuruan mo pa si Joel Villanueva na i-adjourn agad-agad. Nagmamadali pa, pangisi-ngisi pa si Joel Villanueva na akala nyo tatalakayin namin yan putres, parang utang na loob namin sa inyo. Kita nyo, malinaw po itong pinapaintindi ko sa inyo. Bawal na tong ginagawa ni Cheese simulat sa pool. Dapat kada desisyon niya, hindi porket ikaw ang Senate President, ikaw ang masusunod. Kailangan meron kang caucus or consultation or pag-uusapan nyo muna as a body ng Senado. Si Cheese, siya na lang ang nagdidesisyon. Sila tinotolerate. Depende sa kanila yun. Ba't naman nila itotolerate? Ano? Well, definitely, sa 20th Congress, hindi mangyayari yun. Ginagarantihan ko. Dahil nandun kami. Alright. Nabanggit nyo na andun na ho kayo sa 20th Congress. Ano ho? Senator, pwede ba kaming maglambing lang? Yan. Ayan po ang pinapaunawa ko sa inyo. Diba? Ngayon, si Cheese, parang ginagawa niyang tanga yung Pilipino, taong baya. Parang tayo pang may utang na loob. Parang tayo pa po ang kailangan mag-adjust sa mga katangaan nila at pang-aabusin nila. Ngayon, ito po. Gusto kong talakayin to. Ang pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami po nagsasabi sa inyo, nababasa ko po, si Pangulong Bongbong, nagsasabi pa, yun po ang isa natin problema. Pero hindi po kasi natin masisisi si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, magtuloy kayo, ituloy nyo ang proseso na kung ano ang proseso, yun ang gawin nyo. Pero alam ko po, hindi naman ako impokrito na nakakadamage talaga sa Pangulo to. At para masabi natin sa Pangulong Bongbong, tandaan nyo po, Pangulong Bongbong,
Hindi naman kayo bobo. Hindi naman kayo tatanga-tanga katulad ni Digong. Okay? Pangulong Bongbong, tandaan nyo po, kailangan natin ma-impeach ito. Tandaan nyo, pag nakawala po ito ngayong taon, delikado na kayo. Sa totoo lang po, imagine nyo, ito na lang po ang taon ni Bongbong Marcos. Isang taon na lang. Hindi na po 3. Alam nyo kung bakit? Hindi na po 3 taon si Pangulong Bongbong Marcos, tandaan nyo. Itong taon na lang si Pangulong Bongbong Marcos. Either mag-function siya o hindi. Nababase na dito ang kanyang kahihinatnan. Kaya kailangan ngayong taon, ang huling taon ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-function ka na. Kasi hindi na pwede dito, Pangulo, na gaganyan-ganyan ka. Kailangan ibigay mo ang katotohanan sa taong bayan. Kung binigay mo ang Pogo, ibigay mo ang impeachment. Kung binigay mo ang West Philippine Sea, ibigay mo ang impeachment. Kung binigay mo ang 20 pesos sa bigas, ibigay mo ang impeachment. Ha? Kung binigyan mo ang iba't ibang magsasaka ng utang na binayaran, ibigay mo ang impeachment, Pangulo. Ito na lang ang huling taon mo. Bakit ka mo? E-explain ko sa inyo. Pangulo, tandaan nyo, sa politika, okay? Sa politika, ang napipisil, tandaan nyo to, Pangulo, alam nyo to eh, ang napipisil na future, na power, doon bumabaliktad lahat. Gaya ng nangyari sa'yo. Yung ibang mga Duterte congressman, senador, nasa iyo nung unang termino mo. Nasa iyo nung tatakbo ka. Ganon din yan. Magruluping lang yan, Pangulo. Babaligtad na sila sa iyo sa 2024. Babaligtad na sila sa iyo. Pati mga gabinete mo, babaligtad na sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi mo kikilusan to ngayong taon, kung hindi mo kakadenahan ang dapat kakadenahan, mawawalan ka ng future mo. Ikaw ang magsasaper sa lahat nito, Pangulo. BBM, ikaw ang magsasaper. Huling taon mo to. Natutuwa ako, nandiyan si General Torre. Natutuwa ako, nandiyan si Berberabe. At kung maibibigay mo si Abalos, si Trillanes, mas masisiyahan kami. Pakita mo ngayong taon, ang huling taon mo. Huling taon mo to, Pangulo. Makinig ka sa taong bayan. Kapag hindi ka nagkadena ng dapat ikadena, nagkulong ng dapat ikulong, nagbigay justisya sa dapat bigyan, wala ka. Lagapak ka. Huwag mong asahan ng 2026, 2027, wala kang aasahan doon, Pangulo. Ngayon taon ang kailangan ka, 2025. Pagdating ng 2026, nagsisibaligtaran na yan. Pagdating lalo ng 2027, wala na sila sa tabi mo. Wala na sila. Umaamoy na sila ng mabango. Inaamoy na nila ang pakinabang sa susunod nilang political ambition. Tandaan mo yan, Pangulo. Kung hindi mo kikilusan to ngayon, at ikaw na rin nagsabi, hindi tumatama ang binibigay mo. Oh. Ngayon, paano yan? Alam mo, totoo yun eh. Nga yung nirereklamo ko na matagal na sa PCO. Nirereklamo ko namin sa kanila. Paano kami tatama? Ayaw nyo kaming tulungan. Etong 2025 to 2026, Pangulo, pag hindi mo kinulusan to, etong darating mo na SONA, etong darating na SONA mo, ito na ang pinaka highlight sa karir mo.
galingan mo sa darating mong sona. Tapangan mo sa darating mong sona. Ipakita mo, ipapakulong mo si Sara Duterte. Ipapakulong mo si Bato. Ipapakulong mo si Bongo. Kung maaaring sabihin mo, sabihin mo. Ipakita mo sa kanila, ikaw ang Pangulo. Dahil pag nakawala to sa 2026, kakainin ka ng buhay. Kakainin ka ng buhay. Yung mga re-electionist na yan, lilipat sa mga Duterte kung nabulag na naman nila. Kasi lalakas si Sara. Lilipat na ng mga yan. Wala ka nang aasahan sa kanila. Ang matitira mo na lang dyan, mga tunay mong kakampi at kaibigan, mga loyalista. Pero ayaw namin sa bandang uli, ikaw pa mababaligtad. Kaya habang nasa iyo pa yung boses, habang nasa iyo pa yung tinig, habang nasa iyo pa yung pagkapit, gamitin mo lahat. Gamitin mo. Gamitin mo lahat. Hindi yung pwedeng ganito, sasabihin mo, ayaw mo ng impeachment. Oo, nire-respeto namin yan. Pero hindi pwede yan sa kalaban natin ngayon. Huwag mo silang bigyan ng pag-asa. Dahil sila ay madilim at masama. Kahit kailan Pangulo, hindi binibigyan ng pag-asa ang kadiliman at kasamaan. Hindi natin inaayaan pumasok yan sa sinuman. Huwag mo silang bigyan ng pag-asa. Kung kaya mong sabihin mo ang totoo, huwag mong silang bigyan ng pag-asa. Kasi yung pag-asa na yun, tignan mo, yung pag-asa na yun, yun ang pinanghawakan ng mga walangya. Yun ang ginagamit ngayon sa amin, sa atin. Diba? Babagsak ka. At sa babagsak mo, bagsak lahat tayo, bagsak ang Pilipinas. Huwag mo silang bigyan ng pag-asa. Ba't pinibigyan mo sila ng pag-asa? Yung mga tao nga, hindi nila binigyan ng pag-asa. Hindi binibigyan ng pag-asa yung mga taong ganyan. Ang binibigyan mo ng pag-asa, ang taong bayan. Pag-asa na makikita namin ang pinagdalhan ng aming pera. Diba? Yun ang bigyan mo ng pansin. Bigyan mo kami ng hustisya. Huwag mo muna unahin yung iba. Unahin mo ito. Malaki-laki ito. Pangulo, Bongbong Marcos. Ha? Alam namin may problema sa traffic, may problema sa ganito, may problema sa magsasaka. Pero itong problema na to na hindi mo, ayaw mong bigyan ng talagang, ayaw mong kalusin. Matindi to. Kakainin ka ng buhay nito pag hindi mo pinansin to. Lagas lahat ng pinuunan mo dito. Namuunan ka sa magsasaka, namuunan ka sa mga isda. Lalagasin nito yun. Lalagasin. At ang masakla pa doon, Pangulong Bongbong, BBBM, kasama kang lalagasin nito. Tayo. Diba? Pakita mo, sa sona mo, kung maaari, banggitin mo, ipakulong ang dapat ipakulong. Hindi ko alam yung pinaplano mo, hindi ka namin pinapangunahan. Dahil mas matalino ka sa amin. Pero as much as possible sana, nandito na tayo tayo ang nagmamaniobra ng jeep. Tayo ang may hawak ng bola ngayon. Ano bang gagawin natin? I-dribble natin yung bola? Ipapasa mo yung bola? O isushoot mo yung bola? Nasa atin ang bola Kahit anong gawin natin sa bola, kaya natin gawin ngayon Pangulo, eto lang po ang request namin sa inyo. Kaila Yusek, nire-respeto ko kayo, hindi ko kayo binabastos. Pero iba na tong labanan na to Ibang labanan na to.
nagpakapagod ka sa eleksyon. Halos araw-araw pinupunta mo ang eleksyon, sinusuporta mo. Di ba? Kita mo, ano nangyari ngayon? Nasaan ka? Oh. Hindi na pwede ngayon yung ganyan. Pakita mo sa kanila. Di ba? Hindi mo na kailangan i-please. Hindi mo na kailangan i-please. Hustisya ang kailangan namin. Dahil kung hindi ituloy ng Senado to, marami magtutuloy. Pero ayaw na natin gamitin yung mga bagay na hindi nararapat. Binibigyan natin pagkakataon ngayon, gumulong ang tamang proseso. Pero kung ganyan ang proseso, ay paano pa magtitiwala ang mga tao, Pangulo? Tandaan nyo, binababoy ng Senado ang proseso. Kapag baboy ang Senado, baboy ang gobyerno. Hindi na tama to. Hindi naman sinasabi namin guilty si Sara. Ang sinasabi namin, gusto namin ng kalinawan. Hindi yung iwasan, pagtakpan, taguan, alisan. Ang pangit naman nun. Kailangan namin kalinawan. Kung hindi siya magdanakaw, so be it. Very good. Congrats. Pero kung nagkasala siya, bigyan natin ng tamang hustisya. Kaya nga tayo may due process, proseso, impeachment due process. Oh. Hindi ko alam bakit nagkakaganitong mga senador. Prosesong impeachment. Kung malakas ang ebidensya na walang kasalanan si Sara, palakpakan natin. Pero kung malakas ang ebidensya nagkasala siya, hatulan natin. Di ba? Huwag mo ngayaan bumagsak ka, Pangulo. Etong taon na to, pakita mo ang lahat. Tama yung pag-reshuffle ng revamp ng gabinete. Tama yan. Pero may konting pagkukulang kung kaya nga pag tinapon mo, itapon mo na. Huwag mo nang ilagay sa ibang pwesto. Yun lang naman General Torre, very good. Solicitor General, very, very good. Oh. Wala na. Wala ka nang aasahan sa mga senador mo. Wala silang pakialam sa taong bayan. Ang pakialam nila ay hayop na kapritsyo ng pansarili. Oh. Kaya mag-abang tayo. Pero ngayon, BBM, nasa iyo ang bola. Bahala ka kung anong gagawin mo. Pero siguraduhin natin, PBBM, siguraduhin natin na tama ang proseso ng paggamit mo yan. Kasi pag hindi, kakainin ka ng buhay. Ilang beses namin sinasabi sa iyo, kakainin ka ng buhay. Demonyo ang kalaban natin, aminado. Dinamay na ito pamilya mo. Hindi na, wag mo nang, kung binibigyan mo ng kabaitan sa 3 taon, walang yain mo sa susunod na 3 taon mo. Wala na Wala na to Kapag nakawala to si Sara, wala na. Wala na. Hindi lang naman ikaw mahihirapan buong Pilipinas. Diba mga libag? Yan ang gusto ko sabihin sa inyo. Kaya nagmamadali ako.
ang laging inaabangan. Niyolo ang kagwapuhan, sa pagkomento di ka mapantayan. Hoy, pasensya na kayo, late ako grabe, traffic. Ang dami ko pong ginagawa, pinapaayos ko kasi yung ano ng anak ko yung bawal sabihin. Lolo at lola pati mamamayan, ikaw parati ang laging inaabangan. Pinaka-weak leader sa buong kasaysayan, Matet. Oh, okay. Okay. Kasi yung weak leader, pasensya na, pinakulong yung leader mo. Sige lang, Si Ma'am Jo, nakakasawa na talaga politika. No? Huwag ka magsawa. Dahil ang politika para sa bayan yan. Okay? Etong politika na to, live na live to. Yan ang politika, live na live to. Tao sa tao to, yun ang kagandahan dito. Pag galit tayo, ipakita natin galit tayo. Ganun ang politika. Para sa future ng ating salinlahi to. pasay sa galit, kain pa ng boy, bawang pulubi, tubig ng ayar ko nakas. Alam mo, huwag ka ma-disappoint kay BBM. Kasi iba, alam mo, hindi ako na-disappoint kay BBM gusto ko ipaalam sa inyo. Si BBM kasi, pinalaki siya na may moral. Pinalaki siya na may prinsipyo. Pinalaki siya ng wasto. Hindi siya utak kriminal. May ganun tao po. Ganyan si BBM, hindi mo siya pwedeng sisihin kung magandang pamilya ang kinagisnan niya. Hindi niyo po siya pwedeng sisihin. Kinagisnan niya ang pagsunod sa batas. Kinagisnan niya yun. Alam niya yun. Hindi mo siya masisisi na hindi siya nagmumura. Hindi mo siya masisisi na hindi siya nang wawalang yan ng tao. Kaya sinasabi niya, sumunod tayo. Let the process. Diba? Let the process. Hayaan natin yung proseso na gumulong. Sahod parati mga dedes na sobrang pangit. Sige lang, maglupasay sa galit. Kain pa ng boy, bawang pulubi, tubig. Diba? Wag natin. Halimbawa, ikaw, ako, sobrang introvert ako. Introvert ako. Hindi ako nakikipag-usap na tao. Ikaw gusto mo makipagdaldalan ako? Hindi ko magagawa yun. Introvert ako eh. Agree ako dyan, Sir Nyolo, sabi ni Trixie Villa. Pero paano na naman si Manang Aimee? Ano ka ba naman, Trixie? Sa isang pamilya naman, merong black sheep. 国家主席习近平 Diba? Sa pamilya natin, meron talagang black sheep. Ayun si Aimee. Siya ang natural na black sheep. Kita nyo naman, tatanga-tanga. Kasi nasanay po tayo na mura-mura, nasanay na tayo sa mura-mura. Hindi po. Kaya nga po sa FB, tignan nyo. Sa FB, ano nakikita nyo? Puro kasamaan. Pag nakakita kayo ng matanda na inalalayan ng bata, ang daming natutuwa. Kasi nga, bihira na lang yung ganon. Di ba? Bihira na lang yung ganon. Ganon si BBM. Ang daming politiko like Digong na nagmumura, walang ya. Pero si BBM, bihira na lang yung ganitong tao na ekonomistang pangulo na iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Diba? Diba? Ang sa atin naman po, hindi natin, pinapaalala lang natin. Hindi natin siya sinasabihan na, BBM, huwag kang maging mahina. Pinapaalala lang natin. Diba? Kasi, nakakalimutan niya, demonyo yung kalaban natin eh.